Tuloy ang laban, tuloy ang laban. Yan ang po sinisigaw ng ating minamahal na senadora. Tuloy ang laban, grabe. So ma'am, ayun nga po, no, kailangan din po ba i-ano na rin po natin, kailangan ma-impeach si Jesus Cotero dahil nga po dinidili niya yung role of impeachment para kay Sara Duterte. Unang-una po mga senadora hindi impeachable. Pero dapat meron pananagutan. Kung ano po klaseng pananagutan, hindi ko pa po pwedeng masabi ngayon. Ang pwede ko lang masabi is tingnan po muna natin kung ano ang kanilang mga kilos, ano yung kanilang mga aksyon between now and Wednesday. Ngayong araw, bukas, and lalo na sa Miyerkules, tingnan natin kung ganun pa rin ba, nag-i-insist pa rin ba sila na kailangan ng i-dismiss. I mean, yung ilan sa kanila, yung mga tinatawag nilang functional or de facto dismissal, which is not at all found in the Constitution. Kaya wala pong ibang option para sa Senado dahil nandun na sa kanila yung articles of impeachment, kundi lilisin na. Ang dapat talagang gawin nila kaagad, ASAP, is to convene. Kung pwedeng gawin ngayong araw, hindi na kailangan na maghintay ng Miyerkules, pwede na sila anytime to convene as an impeachment court and mag-swear na. Manumpa na sila bilang senators, judges at gawin na yung mga preliminary steps or processes bago yung trial proper. Yun ang malinaw. So ayaw ko na po munang sagutin kung ano ang specific na pananagutan ng mga senador na nagmamatigas pa. Pero kailangan meron talagang pananagutan. Kung pagpilitan nila yung magiging posisyon na either i-dismiss na kaagad o kaya hindi na daw pwede, sasabihin nila hindi na daw pwede tumawid sa next Congress kasi mali po yung interpretasyon nila. Salamat. Okay. Thank you po. Harap-harapan na tayong niloloko. Kakaibang korte ito. Korte ng kababalaghan. We have just witnessed proceedings without boundaries, while the Constitution, the law, and the rules burn. By remanding the impeachment complaint to the House, the Senate simply made things up as it went along, without care for either constitutionality or propriety. Di na kinailangan ng abogado dito dahil wala na sa batas ang pinag-usapan. Kaya tuloy, sana sa palengke na lang final ang impeachment case. At least doon, may nagtitinda ng totoo. Since the filing of the articles of impeachment with the Senate last February, the Senate President has already discarded the Constitution by refusing to understand the word forthwith. Now the Senate, as impeachment court, has just lit the Constitution aflame. All the proceedings and motions taken in the so-called impeachment court are without legal basis. Where on earth does a judge move to dismiss the complaint and without hearing the parties first? Where is it in the rules of impeachment that a senator judge can move for dismissal? Where is it written that the impeachment court can remand the complaint to the House as a nice way of dismissing it? Ni hindi dininig ang House prosecutors para depensahan ang articles of impeachment. Ni hindi hinintay ang ini-impeach o in-impeach na siya mismo ang magpa-dismiss. Malinaw na walang due process. Sila-sila lang sa Senado ang nag-motion at nag-rule sa sarili nilang motion. Praises to Senators Risa Hontiveros, Coco Pimentel, Nancy Binay, Win Gatchalian, and Grace Poe for standing up for the Constitution. Shame on the rest for this travesty and ignominy that will mark them for the rest of their lives. Hindi pa ito tapos. The fight for truth and accountability continues. Batas! Sa Pilipinas, napakaganda! Isa lang ang problema, hindi tinutupad. Kaya nga Useless ang konstitusyon na yan. Grabe. Hindi iginagalang, binabastos. Maraming nagmamagaling. Paano pag natupad ito, yung mga hinihingi? Ako, ordinaryong mamamayan ako, sasabihin ko sa kanila, kung ihaharap ako nila, bakit hindi nyo nagawa yung anti-dynasty? 38 years na yung ilayupak na yan. Ayun, magmamayabang kayo na magagaling kayo, marami kayong ginagawa.
Wala kayong ginagawa actually. Payag ba kayo na i-abolish na talaga yung Senado? Kaya ba dapat talaga walisin nila lahat? Mag-umpisa tayo sa umpisa. Grabe. Walang mangyayari dito kung ganyan. Hindi na ginagalang yung batas eh. Kaya nga. Nakasimple ng batas. Bakit tatalo tayo sa impeachment trial? Malinaw sa saligang batas. Senado, kinakailangan maglitis. Kung ano magdidebatehan natin dyan. Sayang lang yung oras. Tama po. Yung laway natin, yung energy natin. Ito, inaabot na tayo ng gabi rito. Muulan pa. Sa useless na argumento. Useless. Grabe. Sisisin! Sara Duterte! Maraming salamat sa pakikisa sa ating panalangin ng Rosario para naman lumambo ang puso ng ating mga senador. Walisin ang mga senador! Ngayon ay mga senator judges Inutil ang mga senador natin! ngayon ay lilitisin na nila si Sara Duterte. Bakit hindi natin walisin ang mga senador kapag wala niwali? Ay tuloy pa rin. Nagbabantay tayo, naiindigan tayo. Upang ituloy nila, huwag nila ito walang bahag. Saligang batas! Mga kababayan, sabay Actually po, ang problema kasi nga, hindi naman ito, yung impeachment ay hindi lang para sa anti-Sara Duterte. Ang hindi naiintindihan mismo ng mga supporter ni Sara Duterte, ito ay para rin sa kanya. Kasi ito yung proseso, nasa konstitusyon yan eh. Court quit, napakalinaw. Kahit pinakabobong abogado, maiintindihan kung anong ibig sabihin ng court quit immediately. Eh si Tis Escudero, Senate President ng abogado pa, hindi pwede na sabihin na kailangan in-specific ng mga framer yung immediately. Kabubuhan niya yon. Immediately, ibig sabihin, kailangan gawin. Para kanino? Tatkwad ko, hearing ng hearing. Magkano binabayad kada hearing? Sobrang laki. So, ang solusyon dyan, may impeachment trial, may articles of impeachment, may kaso laban sa kanya. Dinggin ang Senado, dapat kaagad-agad. Ibig sabihin, dapat nung Mayo pa. Hindi ba napakalinaw? Hanggang ngayon hindi ginagawa. Bakit mahalaga yon? Para sa accountability. Pera ng bayan yun eh. Hindi naman niya pera yan, pera ng bayan yan. Bakit mahalaga sa mga supporter ni Sara Duterte? Para masabi niya kung may kasalanan siya o wala.